Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang veteran Filipino actress at TV personality na si Maricel Soriano walang pagdadalawang isip na dadalo at magsasalita sa susunod na Senate hearing patungkol sa PIDEA leak at ito ay kinumpirma mismo ni Senator Bato de la Rosa. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos madawit sa PIDEA leak ay ito na ang nakakagulat. TV actress na si Maricel Soriano naungkat ang nakaraan at nabunyag na ang tila hindi pagsuporta nito noon kay Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang eleksyon dahil alam di umano nito ang kanyang totoong pagkatao. Naku po mga kababayan, nakita na natin, hindi ho pala sinuportahan ni Maricel Soriano itong si Marcos Jr. noong nagdaang eleksyon. Nakamping ho itong si Maricel Soriano last eleksyon. So, dapat na yun ano tawag dito? Warning sign na yun sa atin Clue na yun. Ang gusto ko, liwanag sa dilim. Yun ang gusto ko, kaya wag niyo ako materi-teri dahil ang gusto ko, Lenny! Samantala, sa wakas, haharap na sa Senate hearing patungkol sa PIDEA leaks ang TV actress na si Maricel Soriano at maging ang dating Deputy Director General ng PIDEA na si Carlos Gadapan at ang dating Executive Secretary na si Paquico Ochoa. Ito'y kinumpirma mismo ni Senator Bato de la Rosa at ayon pa sa kanyang pahayag, just in, Senator Ronald Bato de la Rosa confirmed from a phone interview with Ka Eric and Dr. Loren Badoy through their program Pilipinas Nating Mahal that on May 7, 2024, he is inviting the celebrity actress Maricel Soriano to give her a chance to speak and explain her side after her name has been the subject from the report prepared by former agent whistleblower Jonathan Morales. Unquote. Senator, ipapatawag niyo po ba si Maricel Soriano? Yes, at nagkuha na siya, sumagot na siya, nag-reply na siya sa aming invitation at nag-confirm siya na she will attend in the next hearing. Senator, nadinig ko po 2 beses nyo sinabi, kung tama po ako ng aking pagkakaalala, naniniwala po kayo doon sa dokumento. At kung naniniwala po kayo doon sa dokumento, ibig sabihin, naniniwala kayo na talagang re-raidin si BBM at si Maricel at kung sino-sino pa noong panahon ng 2012. Tama po ba? Totoo yung papel at yung the reason why hindi natuloy, hindi na-approve yung pre-ops na yan, ay malalaman natin ngayon kung may ibitahan natin si former Executive Secretary Paquito Ochoa, paanong rason, bakit niya, kung totoo ba na siya ang humadlang sa pagkandak ng operation din. Malalaman natin. Basta ako tanungin mo, as to the authenticity ng papel na yan, ay 100% convinced ako na totoo yung papel na yan. Kasi may For the following reasons. Number 1, yung gumawa ng papel mismo na si Jonathan Morales ay kinonfirm niya na siya talaga gumawa at pirma niya yan, yung nakapirma dyan. Pangalawa, yung mga nakasaad dyan ng mga identified na mga sasakyan na gagamitin sa casing and surveillance operations
ng mga sasakyan ay inamin ng PDEA na ito yung mga organic na vehicles nila at yung isa pa nga ay personal na sasakyan ng team leader nila na si anong pangalan na itong team leader nila, yung team leader ni Morales, sasakyan nila yan. So kumpirmado. At pangatlo, yun ang mahirap na i-debunk, yung nakita ko doon talaga sa papel na merong butas, may butas na tama ng puncher na pinasok ito sa folder na may passenger. Yung mga lumang pamaraan para magawa ng magpa-file ng mga dokumento, yung butasan ng puncher ay nandoon ang marking sa pag-photocopy ng papel. So meaning, this is an old document. Klaro ito, natotoo itong dokumento. Ang question lang ngayon, kung sino ang may hawak ng papel na yan, and that will be determined in the next hearing. May nilalabas po kasi yung... Hininay ng PDEA na wala sa file nila yan, wala sa formis nila, yung mga physical file nila, wala daw doon, hindi makita yan. At talagang hindi mo talaga makita kung ito'y dinukot, ito'y ninakaw, at pinakalat sa social media. Wala talaga yan doon. Samantala, matapos ang balitang ito ay umani ito ng samut-saring reaksyon mula sa ating mga kababayan at hindi napigilan ang kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, Maricel, sana magsabi ka ng totoo o wala namang mangyayari sa karir mo bilang aktres. Ikaw pa rin ang aming Diamond Star. Mas lalo pa kaming bilib sa iyo. Please Maricel, ang awa mo na sa taong Pilipino at sa bayan natin. Ang pagmamalakad ni BBM, wala talagang manyari. Mas lubog na. Bakit si Idol Maria lang? Sana pati si Kuting na under ni Lisa. Idol Maricel, sana magsabi ka ng totoo, Idol, para sa mamamayang Pilipino. Maawa ka, Idol. Yung katotohanan lang, Idol. Sana huwag namang tadtarin sa question si Maricel dahil wala naman siyang responsibilidad sa bayan. Testimony lang sa kanya na nakasama niya si PBBM sa pit session. Ayan na, maraming salamat Senator Bato de la Rosa. Dapat lang talagang dumaloy ang si Maricel Soriano dahil kailangan ng kanyang mga pahayag patungkol sa usapin na yan. Kung bakit siya nadadawi, sana lang magsasabi siya ng totoo at huwag siyang magpabayad na gamit ang pera ng taong bayan. Senator Bato de la Rosa, huwag mo nang palampasin ang pagkakataon na yan. Kalkalin mo na ang dapat kalkalin at gamitin mo na ang tapang para malaman na ng taong bayan ang katotohanan. Imbitahan mo na rin si Maharlika, FPRRD at si Bongbong Marcos para matapos ang usapin na yan. Finally, the end is near. Alam naming sisiguraduhin ni Senator Bato de la Rosa na hindi makakaligtas sa nasabing Senate hearing ang TV actress na si Maricel Soriano. Gawin mo ang lahat, Senator Bato, para sa Pilipinas. Gamitan mo na ng kamay na bakal ang investigasyon para aamin ang mga yan. Sana lang ay nasa panig ng katotohanan si Maricel Soriano at hindi aanib at magpapabayad. Mabuti na lang na maroon ang social media para malaman natin kung anong nangyayari sa gobyerno natin ngayon. Sana lang ay hindi isabotahe ang hearing na yan. Baka mawala na naman ang internet. Dapat naka-live sa lahat para walang bias at makita ng taong bayan kung sino ang nagsasabi ng totoo. End quote. Nakakasama po ng loob na eto po may mga pro Duterte na mga vloggers, dati pong political dati pong congressman, no, si Ging Paras, naglalabas po ng hinanakit, no, nasa na raw yung mga tao na natulungan ni Pangulong Duterte, no, yung mga politiko na ngayon po ay nanunungkulan. Alam ko may mga pinariringgan dito si Ging Paras, no, ang atin pong dating congressman at siya po ay political advisor ng ating Pangulong Duterte. Nasa na raw po yung mga tao na natulungan ni Pangulong Duterte nung siya ay nasa kapangyarihan. Bakit po si Pangulong ay si Senator Bato de la Rosa bakit po si Senator Bato de la Rosa na lang? Si Senator Bongo, hindi po natin masisi kasi magkasabay, hindi po ba? Sabay po yung kanyang hearing, tsaka yung hearing ni Senator Bato. Sana naman po ay makita po natin, lalo na po, napakarami pong grandstanding, no? Yung matatapang. Hindi po ba noon may mga nag-grandstanding at nag-walk out pa dyan kaya Senator Bato? Bakit po, kung kailan sa bagay,
alam na alam po kasi natin na yung PIDEA leaks, ang pag-uusapan po doon yung pangalan po ng kasalukuyang Pangulo, no? Kaya nawawala po yung tapang. Ganun lang naman po yun. Yung mga tapan-tapangan po sa ating Senado, no? Yung mga nagmamatapang po, nakala mo ay walang kinatatakutan. Pagdating po pala sa PIDEA leaks, ay nabubusalan itong mga senador na to, no? Hindi naman po sa hindi naman po natin sinasabi na hindi kaya ni Senator Bato. Senador po kayo. Wala po bang miyembro ng committee? Si Senator Bato, imposible naman. No? Imposible naman po na mag-isa lang po siyang miyembro ng committee. Ang alam ko mag-isa pa lang na miyembro, hindi, si Senator Lito Lapid nga eh. Meron ng miyembro ng Committee de Silencio eh. Di ba? Yan pa. Alam natin pag yung mga hindi po involved yung PIDEA leaks, napakarami pong nagmamarunong dyan sa committee ni Bato. Bakit po nawala po kayo lahat? May mga pinaringgan si Jing Paras, mabait po sa atin yan si Senator Jing Paras Aheste. Sana kayo na lang po ang tinulungan ni Pangulong Duterte. At alam natin magiging solid po yan. Kaso talagang ganyan ang buhay, no? Wala nagpapakita na magpakita ng suporta. Lalo na po yung mga abogado para po si Senator Bato medyo na no, hindi ko po sinasabi na yang pong ganyang kalalaking hearing na interesado lahat ng tao. Diyan po kayo magmahusay, no? Diyan po kinakailangan yung grandstanding nyo. Sa bagay, yung isang grandstanding mabuti na rin. Nawala diyan baka kunarian yung baka patahimikin si Morales eh. Yari tayo na. Mahimik. Mabuti na rin wala yun. Pero yung iba po, no? Lalong-lalo na po yung mga senador na tinulungan po ni Pangulong Duterte. Baka naman kinakailangan nyo ng magpakita. Ha? Lalo na po kung kayo po ay re-electionist, baka marindi kami sa iyo. Okay? Punta na po tayo, no? Si Maricel Soriano, si Maharlika ba? Nagsabi na dadalo siya? Panayan naririnig ko kay Maharlika parang American citizen. Wag po natin yung pangalandakan na American citizen kayo at kayo hindi. Hindi po ba? Saan tumindig? Hindi po, at least dadalo siya. Kumpirmado po, kinumparma po ni Senator Ronaldo Bato de la Rosa. Okay. Ito po ang mga ilan sa paninira kay Bato, no? The recent Kabuki Show ang tawag. Led by Senator Bato, left no doubt now the zero-sum game of China through Duterte allies. Ang tindi, no? China pa rin to. China pa rin, ha? China pa rin tong tindi talaga ng mga to. Isa lang po yung pananaw sa buhay. Tignan niya, si Arlie Doliaga po to. They know they have no popular support. Talaga? No popular support? Ano po meaning nyo ng popular support? Mamaya natin. Their military option is initially hope by Duterte is not there. What's left? Fatal accident or illness, praying good to prevail versus evil. Ito po yung inuulit-ulit nila sa sarili nila. Sarili nila mismo hindi naniniwala na wala na pong popular support ang mga Duterte. Katukin lang po natin mga utak nyo, no? Isa lang pong katok. Sino po number 1 ngayon sa senatorial survey? Ha? Si Duterte. Wala po bang support? Wala na po bang support ang mga Duterte? Alam nyo, kayong mga naninira sa Duterte, ulit-ulitin nyo man na wala na suporta, mahina na, laos na yung Duterte. Tingnan nyo po yung resulta ng mga survey. Huwag nyo pong sabihin sa amin na minamanipulate yung mga survey. Dahil hindi po Duterte ang nakaupo ngayon. Marcos po ang nakaupo ngayon. Kung meron pong magmamanipulate yan, hindi po yung Duterte. Walang magagawa eh. Talagang mataas po eh. Teka lang pala, no? Di ba nagsusuportahan? Naalala ko lang bigla. Magaling po yan si nakakasama natin, nakailang maisog na yan eto pong si dating Executive Secretary ni Pangulong Marcos, no? Si Attorney Vic Rodriguez.
pinapalagan niya po yung yung nandaya po nagkadayaan nung 2022 election, no? Tama nga naman, nanalo po naman. Nanalo naman po talaga si BBM Sara. Hindi ko po kayang tanggapin na tinalo po ni Kiko si Sara Duterte. Tinalo ni Shell Jokno si Robin Padilla, anak ng tinapay naman, no. Kahit pagbali-balintongin niyo. Okay. Yung paulit-ulit ninyo na hindi ko po maintindihan, yung sinasabi ninyo, ano po kaugnayan nung PDEA leaks na investigasyon ni Bato at iugnay nyo po sa some game of China? Masyadong yung ang tangi lang po yung ikabit lahat na nagaganap dahil pro-China sila. Pro-China yung Duterte, pro-China si Bato. Yun po ba? Nabudol po, alam ko yung question mark nyo, yung bang tanong mo, yung question mark. Nabudol kami pero hindi kami naniniwalang nanalo si Lenny at saka si Kiko. Utang nagkakabulahan naman. Yan ang isang bagay na hindi ko pinaniniwalaan. Okay. Maliban po dyan, sa mga paninira, sinisiraan din po, lalo na po ng mga congressman. Ilang congressman na ba yung nakita ko? Si Congressman Barber, yung mga tropa po ni Speaker Martin na may hawak po. Ilan na po ang hawak ni Speaker Martin? Alam mo, nagtataka ko, Speaker Martin, ha? Ito talaga totoong tanong to, no? Ha? Hindi ko po kayo inaakusahan. Wala pong akusasyon to. Kasi hindi yung tanong, pag may akusasyon pong tanong, ganito po yung tanong ko, Speaker Martin. Ang itatanong ko, sino po may hawak ng pondo ng mga congressman na hawak nyo, no? Ayaw ko po ng ganun tanong. Ito lang po. Talaga po bang wala kayong matiwala sa inyong mga kapwa congressman? Na kinakailangan kayo po, ilan na po ba hawak? Alam niyo yan eh. Ilan na po ba yung hawak ng ni Speaker Martin na congressional district na siya po yung apat na congressman. Hindi ko po kayo tatanungin, ha. Ayoko po. Kasi pinabubulaanan ko yung nagtatanong lang. Hindi po totoo yan. May pagtatanong po na nag-akusa. Kung ang itatanong ko dyan ay caretaker kayo ng apat na congressional district, pag ang tanong ko, saan po napupunta yung MOE? Yan, merong mali yan. Pero ito po ang tanong ko sa inyo, Speaker Martin. Hindi niyo po ba pinagtitiwalaan yung mga kapitbahay na mga congressman? Tinitiyak ko naman na merong kapitbahay yan na congressman, yung mga nawalan ng, is either nawalan ng posisyon sa kaso ni Tebes, at saka yung iba naman po ay sumakay bilang buhay na. Wala po ba silang kapitbahay na congressman na kaalyado nyo? Nagtatanong lang ako eh, no? Bakit po kayo po ang lahat? Ang daming na pong hawak eh. Di po ba? Speaker of the House. Kayo po ang pinaka-politikong may pinakamaraming pinanghawakan na politiko. Yung gobernador, ilang board member, ilang mayor lang, kayo po. Pinakamarami buong Pilipinas, hawak nyo na eh. Bakit po kaya hindi nyo maipagkatiwala sa iba yan? Yung pagiging caretaker, nagtatanong lang naman po. Seryoso po yung tanong ko na yun. No? Kasi tinitiyak ko na yung kapitbahay nung congressman na yun, kung taga Cavite po yan, meron po siyang iba pang congressman sa Cavite na po pwedeng ipa-care off. Mas kilala ng mga tao ron dahil kapitbahay lang nila. Hindi po. Lahat halos ng congressman kakampi niya eh. Wala pong kalaban na ang mga kalaban niya lang, mga taga Mindanao eh. Ilan lang yun. Yung taga Davao, 2. Si Alvarez. 3 lang yata kalaban niyang congressman eh. Nagtatanong lang po. Ito po ang nakakagulat na isa rito, no? Yung pahayag po nitong, tignan niyo po yung impracticality nung position po natin. Ako po, ulitin ko, no? Hindi po ako pro-China. Kinukundin ako yung ginagawang pambobomba sa atin ng China, no? Pero, kundi na lang ba tayo ng kundi na?
Kasi wala po tayong malinaw eh. Ayon po kay Tariela, bombahin man tayo ng bombahin ng China, babalik at babalik po tayo ron. At hindi po magmumula sa atin ang gulo. Hindi tayo magpoprovoke. Ano tayo, martir? Sige, bombahin nyo kami. Saktan mo ko, ganun. Saktan nyo kami. O eto po, may pahayag po tong sino ba to? Dahil daw po sa dami ng PCG ay yung Chinese Maritime Militia. Ito po yung definition nila no ng Maritime Militia. Double duty, mga fisherman na yung mga Chinese, tapos militia pa, no? Tapatan daw natin ng mga fisherman natin. Gawin nating mga militia yung fisherman. Kinakailangan natin na 1,000 para matapatan yung fisherman nila. Tingnan nyo po yung kung gaano ka-defeatist yung ating no? Hindi po practical eh. Yung mga Chinese kasi raw, yung mga fisherman nila, double duty, fisherman na, Chinese militia pa. Kaya ganun din daw ang gawin natin. Tinitiyak ko sa inyo, kung militia man yun, may sweldo po yun. Tayo po, yung mga mangingisda natin, pasosweldohin po natin din ng katulad nun para lang sila tumambay lang din dun. Yun po ba? Titry natin sila na parang kung makipagkaibigan na lang tayo habang hindi pa natin kaya. Sa ano pa lang yan po, manpower lang po yan ng mga mangingisda. Gusto na ang solusyon na nakikita nila, tatapatan natin kung ilan yung mangingisda nila na dobling as militia. Tatapatan natin ang mangingisda natin, gagawin din natin ng militia. Wala pong problema eh. Maganda po yan sa Chorya eh. Kaya ba natin yun? Kaya ba ng budget natin yun? Hindi pa natin pinag-uusapan ng missile. O di tatapatan na rin natin ngayon ilan yung missile capability. Ilan yung missile ng China, ilan yung barko nila. Kasi nagsimula na tayo sa Chinese militia, gusto natin tapatan eh. Kung 1,000 sila, 1,000 Pinoy militia rin. Tapos, ilan ang Coast Guard nila, tatapatan na rin natin. Correct. ROTC nga, ayaw nating ipatupad eh. ROTC nga, na ititrain pa lang natin, ha. Tinututulan yun eh. Tinututulan na ng ating mga, hindi po sila gusto ng mga sundalo na mag-ROTC. Yung ating pong mga mambabatas. Yun pa kayang mga militia? Babudgetan nyo yung militia? Di, ang laki po ng budget. Ang dami po hindi po ako nagmumukhang no. Yan po ang balita ngayon eh. Ang dami pong gutom na Pilipino. Tapos uunahin natin mag-recruit ng mga milisya. Pati bangka nila, lalagyan din natin para pag magkabanggaan may pambutas tayo ng mga bangka nila. Imaginein po ninyo yung matitibay natin barko. Binobombit. Paano kaya yung mga milisya natin, ilang po lulubog dyan araw-araw? Pwede naman po na, di po ba? Pwede naman po maging practical tayo. Makipagkaibigan tayo para yung instead na gagastosin natin sa pagre-recruit ng milisya, gastosin na lang natin para maibsan ang kagutuman natin. Bumili na tayo ng missile sa India. Ang hirap-hirap na nating bansa, bumili pa tayo ng missile ngayon. Gutom na nga ang mga tao. Kailan nyo po ba kailangan yung missile? Kung may kalaban kayong bansa. Kung hindi pa natin kaya makipagtapatan sa China, buti pa si Bugs Bunny. If you cannot beat them, join them. Ang dami pong... Anyways, ganyan talaga no? Presidente po. Kaya lang sana, wag nyo na pong isisi. Kung may mga kakaiba kayong pananaw, ayaw nyong sundan yung ginawa ni Duterte, wag nyo pong isisi kay Duterte. Hindi malolobat yan. Nakadirekta sa utak yung okay. Tingin pa tayo rito ha. Ito po, ito na po, Sandro Rallis.
Partido Federal ng Pilipinas for 12-month Senate slate in 2025 election. Bubuo na raw po si Sandro Marcos ng 12-month Senate slate in 2025 elections, no? Bubuo na si Sandro. Bilisan nyo naman. At naiinip na kami kung sino yung tatantusan namin na hindi namin ibuboto. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.